Magandang araw mga kaibigan, mga kapatid. Ang pag-uusapan natin ngayon is about the angel of the Lord. Okay? Maraming klaseng angel sa Bible, no? Dito, merong 6 na pictures ako nilagay. Yung una-una, yung maraming grupo ng angels, yung kulay, kulay blue. Host of angels yan, na kung saan. Commonly, ang meaning ng angel ay messenger, okay? Mga messengers of God yan. Pero ito ay mga spiritual messenger of the Lord. Okay, maraming grupo ng angels. Yung upper, dun sa bandang itaas, sa gitna, yung black and white na picture is, ito yung angel na nagpakita dun kay Manoah. Tapos, nagminister sila doon. Tapos, yung offering nila, tinanggap ng angel. Tapos, nung sinusunog na yung offering, doon dumaan yung angel umakyat sa langit. Angel yung nasa apoy, yung nasa usok. Ito naman yung angel na may espada. Ito naman si Balaam. Okay? Na kung saan masasalubong ni Balaam na nakasakay sa donkey. Yung donkey nakita niya yung angel. Pero hindi nakita na Balaam. Ang ginawa ng donkey, yumukod na lang. Kaya nahulog. Bumagsak si Balaam. Tapos yung sa ibaba, sa bandang kaliwa, ito naman yung si John the Beloved dun sa no, meron siyang vision dun sa sa island of Patmos. Okay? Yung angel ang tumulong sa kanya para ipaliwanag yung visions na galing sa Diyos. Okay? Ito naman sa bandang gitna sa ibaba ay merong angel na nagpakita kay Virgin Mary at sinabi sa kanya magbubuntis siya. Okay? At conceived by the Holy Ghost. Okay? And that is the Lord Jesus Christ. Yung baby na yun. And then yung lastly sa bandang kanan, sa baba, ay yung mga shepherds ito na nagpakita rin dito yung angel para ibalita na yung baby, Jesus, ay naipanganak na. Okay? Dun sa Bethlehem, okay? Sa Israel. I will share to you one particular angel who knew by every true believer of the Lord Jesus Christ. Doon sa mga kaibigan natin dyan na hindi pa nagsusubscribe, please subscribe and click the notification bell. Okay, let's continue. As I believe that Jesus Christ is the one of the three persons of the Trinity, na si Kristo ay Diyos din, ako ay naniniwala din na si Jesus, He is also co-equal, co-eternal, and co-creator with the Father and the Holy Spirit. There are some verses in the Bible that they talk to each other, Nag-uusap-usap tong tatlong persona ng Trinity. Okay? Una-una, dun sa Genesis chapter 1, verse 26, nung nilalang nila ang tao, kasi nauna yung di ba? Yung heaven, yung langit, lupa, mga halaman, di ba? Tapos yung huling-huli yung tao, sa 6th day. Nag-usap-usap tong three persons. At sinabi doon sa Genesis chapter 1 verse 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness. Andun yung plural form, di ba? Na pronoun as, yung nakakulay puti na sulat, di ba? I believe that nag-uusap-usap yan yung tatlo, the God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit. And after that, nung nalikha na nila si Eva at Adan, nangyari sa chapter 3 naman, nagkasala si Eva at Adan, kasi meron silang isang restriction na huwag nilang kakainin yung bunga, di ba? The fruit of the knowledge of good and evil. Kinain nila yon. Nung kinain nila yon, usap-usap na naman ulit sila sa Genesis chapter 3 verse 22. And Lord God said, behold, the man is become one of us, to know good and evil. Yan, ando naman yung plural na form na us, di ba? And then, sa chapter 11 naman, nung ang tao, after the flood natin, nagkaroon sila ng isang language, nagbalak silang
nagplano silang magtayo ng tower. Yun yung Tower of Babel. Okay? Itong Tower of Babel na to, dahil sa masasamaan tao, hindi yan para sambayan ng Diyos, kundi para para lumaban sa Diyos. Kasi ang isip ng tao nun makasalanan na. So, ang ginawa ng Trinity sa Genesis chapter 11 verse 7, nag-usap-usap ulit sila. Ito yung sinabi, "Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech." No? Let us na naman. So, dito nagsimula kung paano nagkaroon ng maraming languages sa mundo. The angel of the Lord. One particular angel ang pag-aaralan natin dito. At bukod dyan, ang Diyos ng Biblia ay pinapakita niya ang kanyang sarili sa tatlong paraan. No? Number 1, theophany. Number 2, incarnation. And number 3, angelophany. Okay? Parang ito term sa Bible School, no? Theophany, na kung saan dito ay nagpapakita o nagsasaan yung tao, ang Diyos, para makipag-usap sa tao. Sa Genesis chapter 3, no? Nakikipag-usap ang Diyos kay Eva at Adan At sinasabi dun sa nung naglalakad, sabi doon, "And God walking in the cool of the day," di ba? Na may resemblance ng may paa, di ba? May ilong, may tenga. Yan. Yan ang theophanic expression ng Diyos. Okay? Number 2, incarnation. Itong incarnation ay ang tao ay ang Diyos ay nagkatawang tao na normal na tao na siya ay ipinanganak ni Virgin Mary, no? Si Kristo yun, si Jesu Kristo, at siya ay namuhay ng normal na tao. Nagtrabaho siya, napapagod siya, nagugutom, di ba, nahihirapan. Except, hindi siya nagkakasala. Okay? Yan yung incarnation. And number 3, angelophany. Okay? Angelophanic expression. Yan ang isang paraan na ginagawa ng Diyos para magpakita siya at makipag-usap sa tao. Okay? At ito yung ating pag-aaralan ngayon. Na ang Diyos ay nagpapakita bilang the angel of the Lord. Okay? Meron akong piniling 5 sites sa Bible kung paano ang Diyos ay nagpapakita bilang anghel. Okay? Itong mga verses ito ay nagpapakita that the angel of the Lord is the Lord Himself. Okay, number 1, Hagar. Itong si Hagar maid ni Sarah. Okay? Recorded in Genesis chapter 16, 7 to 11. Okay? Ito, ang istorya nito, si Sarah at saka si Abraham, wala silang anak, di ba? Although may pangako sa kanila ang Panginoon na kay Abraham, yung tinatawag na Abrahamic Covenant, na paparamihin ng Panginoon yung lahi ni Abraham, na sindami ng ng bituin sa langit at sindami ng buhangin sa dagat. Yun. So, pero ang problema matanda na si Sarah at baog pa. 2 impossibilities sa kanya, no? Katagalan, parang nakalimutan na nila yung yung pangako ng Panginoon kay Abraham na paparamihin yung lahi nila. Parang malabo yata yun. So, ang ginawa ni Sarah, meron siyang maid na bata pa, kung dalagita to, nasabi niya kay Abraham, siya na lang ang tabihan mo, ganun, para magkaroon tayo ng anak. Yan. Hindi, pumayag naman si Abraham, no? Later on, nabuntis si Hagar, unti-unting lumaki yung tiyan, na-insecure tuloy si Sarah. So, parang naiinis siya, no? Kasi nakikita niya yung lumalaki yung tiyan, magkaka-baby na. So, ang nangyari, parang
Mabigat ang dugo niya eh. Pinapahirapan niya, kinakagalitan niya. Hanggang sa hindi na makatiis si Hagar, ang ginawa ni Hagar, lumayas na, iniwanan yung amo niya, di ba? Siya ay tumatangis nung siya umalis. At dito, kinausap siya ng angel of the Lord. Okay? Dito sa Genesis 16 verse 10. And the angel of the Lord said unto her, kinomfort siya, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. Diba? Itong sentence na to, ito rin yung sinasabi ng Panginoong Diyos kay Abraham eh. Ito rin yung Abrahamic covenant. It means na yung covenant ng Panginoon kay Abraham is extended to Hagar. Okay? So, pero ang nagsalita rito is the angel of the Lord. Therefore, this angel of the Lord is the Lord Himself. Okay? Etong, nung nanganak to si, panganay to ni, ni Abraham eh. Nung nanganak to si Hagar, ang pinangalan dyan, Ishmael. Okay? Ismael. Ito yung, ito yung mga lahi ng mga Arabs ngayon eh. Kung kaya maraming Arab na mayaman sa langis dun sa Middle East, di ba? Na kaya dumami yan at sila ay mayayaman dahil yan ay extension ng pangako ng Diyos kay Abraham. Number 2, Abraham when he offered Isaac. Okay. Dito, nagkaroon na ng anak si Abraham at si Sarah. Dahil walang imposible sa Diyos, 'di ba? Nagkaanak sila, ang pangalan si Isaac. Okay? In spite of two impossibilities na matanda na si Sarah at saka baog pa. There is no impossible with God. Kaya na-rejuvenate yung pagkababae ni Sarah at siya'y nagbuntis at ipinangalan si Isaac. Nung si Isaac ngayon ay malaki na, ewan natin kung 10 years old more or less, no? Ay inutusan siya ng Panginoong Diyos tong si Abraham. O dali mo yung anak mo dun sa bundok. I-offer mo sa akin yung iyong kaisa-isang anak. Yun ang kasabi ba, no? Kaisa-isang anak, no? Mabigat ang puso ni Abraham. Diba? Pumunta siya dun sa bundok. Diba? Recorded in Genesis chapter 22 eh. So, at nagtanong pa nga si Isaac, tatay, sabi niya, kompleto na yung ating yung panggatong, ganyan. Pero nasaan yung nasaan yung lamb na i-offer natin? Ang sagot ni Abraham, the Lord will provide, di ba? So, ginawa ni Abraham, tinali niya yung anak niya, nilagay niya dun sa altar. At hawak niya yung punyal, yung kutsilyo, at tangka niya ng sasaksakin, papatayin si Isaac. At ito yung nangyari sa Genesis chapter 22, verse 11 to 12. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. He said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad. Si Isaac yon. Neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Okay? Yan yung sinabi ng angel of the Lord. Okay? Sino ba yung nag-utos sa kanya? Ang Panginoon. And then dito, sinabi ng Panginoon, now I know. Diba? Sinabi ng angel of the Lord, now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Sino yung me yun? Yung angel of the Lord. Nag-utos sa kanya is the Lord. Diba? Ang Panginoong Diyos. Therefore, the angel of the Lord is the Lord Himself. Okay? Number 3, si Israel or Jacob. Etong si Jacob, nung matandang-matanda na siya at marami na siyang anak, 12 yung anak niya, di ba? Tama ba?
Marami, mahigit. Actually, pero yung itong Israel, ito yung 12 tribes of Israel. At yung 10 anak niya, kasama dun sa 12 tribe, at yung dalawa ay sa anak ni Joseph, naging tribe of Israel, yung Ephraim and Manasseh. Itong si Ephraim Manasseh, nung bata pa to, inoffer to, no? Iniharap to dun kay Jacob. Apo niya to, no? At nung ipagpe-pray niya, ibe-bless niya tong dalawang bata, ito yung sinabi niya ni Jacob. The God which fed me all my life long, unto this day, the angel which redeemed me, bless the land, and let my name be named. Natakpan. Them on them and the name of thy father Abraham and Isaac. Recorded in Genesis chapter 48 verse 15 to 16. Na ang Diyos na nagpakain sa kanya sa buong buhay niya, yun din yung angel na tumubos sa kanya. Di ba? So, sa New Testament, sabi dun sa Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Okay? Yung Diyos na nagpapakain sa kanya sa buong buhay niya, yun din yung angel of the Lord. At yung angel of the Lord na yan yung manunubos. At sa New Testament, si Kristo yung manunubos natin. He is our Redeemer. Sa book of Psalm, sa Psalm ni David, maraming sinabi si David that the Lord is his Redeemer, di ba? My Redeemer, sabi niya. Okay? Number 4. No? Si Moses naman. Si Moses before the burning bush. May picture. Itong si Moses na na-amaze siya dun sa may burning bush kasi yung bush hindi umaapoy pero hindi nauubos, hindi nasusunog, no? At lumapit siya doon. At ito yung sinabi sa Exodus chapter 3 verse 2 and 4. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush, no? Okay. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush. Okay? Sinasabi diyan na nagpakita yung angel doon out of the bush. Diba? Yung sumunod na verse, God called unto him out of the midst of the bush. Diba? So, pinapakita niyan na the angel of the Lord is the Lord God Himself na tumawag sa kanya, na nagpakita sa kanya doon sa burning bush. Number 5, panghuli na. Siyempre, kung meron sa Old Testament, of course, dapat meron din sa New Testament. Si Apostle Paul naman, on shipwreck, na kung saan prisyonero sila, maraming kasama si Apostle Paul, tapos nagkaroon ng bagyo sa kalagitnaan ng laot. At natakot sila, baka mamatay sila. Siyempre, baka lumubog yung barko. Diba? Shipwreck. So, kinausap niya yung mga tao doon, lahat ng tao doon sa barko, at sinabi niya, huwag kayong matakot. Tingin sa kanya, bakit? Tingin na lahat sa kanya. At ito yung sinabi niya, Apostle Paul. For there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve, saying, fear not, Paul. Yan. Okay? Pinapakita rito na yung pinaglilingkuran ni Apostle Paul, alam naman natin istorya na si Paul niligtas ng Panginoon sa Kristo at yun ang pinaglilingkuran niya. That the angel of God is the Lord Jesus Christ, diba? The angel of the Lord God is the Lord Jesus Christ, no? As the Lord Himself shows us an angel as our personal Redeemer, Protector, Helper, Guide, wherein a child of God will experience perfect peace, safety, and security in the midst of trouble and great danger. Okay? So, the angel of the Lord is the Lord Himself, and that is the Lord Jesus Christ. Okay? Nasana po, doon sa mga kaibigan natin dyan, na hindi pa kilala si Kristo, na hindi pa tinatanggap si Kristo sa kanyang puso. Tanggapin mo siya ngayon sa puso mo bilang Panginoong tagapagligtas. Dahil siya ang magliligtas sa atin sa impyerno.
tayo ay makasalanan, lahat ng tao ay makasalanan, ako makasalanan, at lahat tayo. At kasama ka doon, kaibigan. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon si Kristo sa puso mo, tanggapin mo siya para ikaw ay maligtas. Dapat mo lang gawin ay aminin mo na makasalanan ka, at pagsisihan mo lahat ng kasalanan mo, at tanggapin mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoong tagapagligtas na ginawa ng tao dun sa krus ng Kalbaryo. Sabihin mo lang, Panginoon, inaamin ko ako yung makasalanan. Yun ang sabihin mo, mag-pray ka sa isip mo, sa puso mo, yung totoo sa puso mo, upang tayo ay maligtas at magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Okay? Yun lang po. Marami pong salamat mga kaibigan. And that is the angel of the Lord. And that is the Lord Jesus Christ. Okay? Marami pong salamat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.